Kape tayo mga buddy, kape-kape. So andito ako sa taas ngayon at titignan ko yung plano nating lagyan ng kulungan ng kambing naman mga buddy. Gawa ng magsa-summer na, kailangan din nila ng kulungan. Tapos pag tapos kasi ng summer, tag-ulan na, marami nang magtatanim dito sa amin. Titignan ko yung natin ilalagay yung kulungan. Nung uwi ko dito mga buddy, malinis to. Tapos nung bagyo, grabe, wash out dito lahat, pero buti may mga natira pang puno. Ito, natira pa yung ano natin, mangga, pero mayabong na ulit siya. Ito yung mga dating mga kulungan natin. Ayan, shout out kay Boss Kalyabe. Hindi nag-work yung ano natin mga buddy, yung sa baboyan dati. Pero ano naman mga buddy, okay naman siya. Yung mga alaga natin dito dati, mabilis naman natin siyang napalaki. Ang problema, inabutan lang tayo ng ASF dati kasi mga buddy, yung nagkandamatay sila. So sa akin dati dalawa yung namatay, tapos umulit pa ako nun ng dalawa ulit, pero sumunod na buwan merong ulit ASF. So ang nangyari, bago nila puntahan dito, kasi yung mga taga munisipyo, bago nila puntahan, pinupuntahan yun mga baboy. So may nag-abiso sa akin na pupunta sila. So ang ginawa ko, kinabukasan dali-dali binenta ko siya mga buddy. So nabenta ko siya ng medyo mas lugi lang mga buddy, kasi nga ilang buwan ko na siyang alagaan nun eh. Pero hindi naman ganoon kalaking lugi. Nabawi ko din yung puhunan. Siyempre yung pagod mo lang yung lugi doon, kasi nga siyempre inalagaan mo siya. Pero yun, at least may nabalik kumbaga, kaysa sa dati kasi tinuturukan, parang mamamatay na yung baboy. Kasi dyan sa baba, yung kaibigan natin dyan na nag-aalaga ng baboy, 100 plus na baboy yung namatay mga buddy. Kaya yan, lapit ko lang sa kanila, kaya may possibility na mamatay. Kasi yung isang baboy ko din dati namatay na din, yung dalawa buhay pa, malakas pa, kaya binenta ko na agad. Kasi ang problema, mababang presyo nga lang. So dito yon, yung kulungan natin, dalawang kulungan yon. So yung isa, tig-dalawa sila nyan eh. Yan. Ako pa yung gumawa nito mga buddy, tag-isa. Dapat kung bumibili ako kasi dati, mga maliliit pa, tapos pinapalaki ko, dalawa dyan, tapos dalawa din dito. Tapos nung malaki na yung inahin, yan, mag-isa na siya dyan. Pero okay naman dito ang magbaboyan mga buddy, lalo't nung may tubig na. Problema nga lang yun, hindi natin inaasahan, hindi rin natin malalaman kung kailan na-atake yung ganong sakit ng mga baboy. Kasi halos dito lahat sa buong Pangasinan na nagkaroon ng mga buddy, ESF. So kahit hindi nagkasakit yung baboy mo, pag nakita nila na may malapit na ganun, na nagkaroon ng sakit, parang may tinuturok sila mga buddy. Tapos isa-sanitize nila yung kulungan mo. So ganyan yung nangyari sa akin. Pero hindi pa rin naman nawawala yung possibility na ulitin natin yung mga buddy pag magkaroon tayo. So pero hindi natin yung kulungan, kasi nga ibahin na natin yan. Kaya ito yung panimula ko lang dati. Pero yung mga flooring yan ayos pa rin. Na wash out din sila nung bumagyo, kasi ang ano nito, ang bubong pawid lang yan na nilagay. Ito yung yero na wash out din. Yan, ito yung pangalawang kulungan ko na wash out din siya. Ang lakas kasi ng bagyo. Dito kasi bangin na yan mga buddy. Bangin, wala nang tao dyan. Kaya yung kulungan diretso doon. Tapos yung amoy, pero hindi naman siya maamoy. Isang binabalak natin ngayon yung kambing, kasi nga mabilis na magparami ng kambing dito mga buddy. Sobrang bilis. Tsaka hindi mo siya talagang kailangang alagaan. Alaga lang yung tuwing hapon, umuwi sila sa kulungan, painumin ng tubig, ganun. Pero yung talagang bibilan mo ng pagkain, paproblemahin mo, unlike sa baboy. Sa baboy, mabilis din ang kita. Para kang nag-aalkansya, sabi nga nila. Pero andun talaga yung, kumbaga, nakatuon dun yung atensyon mo, tutuunan mo silang atensyon. Unlike sa kambing, talagang dadami mga body, mabilis dumami. Kaya yun, naisip ko naghanap ako dito ng magandang kulungan. Siguro dito rin banda. Doon sa may pabangin na. Lalagyan ko na lang ng sahig, tsaka para pag yung mga dumi nila mabilis lang linisin, para diretso na sa bangin. So yun yung iniisip ko ngayon mga buddy. Tapos yan, lalo yun, ang daming
pagkain nila. Kasi malawak yan mga buddy, babakuran ko lang hanggang dun. Yan. Para yung kambing mo, pag pinakawalan mo, wala ka ng problema. Meron na akong nabiling hog wire mga buddy dito. So may nakalagay na hog wire dyan, nakapalibot dyan. Kaso malawak kasi mga buddy hanggang doon sa kabila. So almost 2 hectares yan mga buddy na babakuran. Pero ang iniisip ko, kahit yung 1 hectare lang yung mabakuran, tapos pag ubos na yung damo, ililipat lang yung isang side. Doon naman sila sa kabilang side. Hindi na ililipat lahat. Yun yung iniisip ko mga buddy, para makatipid sa hog wire. Kasi medyo sa una talaga, yun doon ka mapapagastos sa hog wire. Kasi magkano rin ang isang roll yun nun mga buddy, 2,000 ata mahigit, mga 2,500 ata, 2,600 parang ganun. Hindi ko, ay 2,800 ata yung bili ko, parang ganun. Tapos siguro ubos to ng ilang hog wire mga buddy. So yun, dito tayo magbabalak na pag ng kulungan. Iba talaga kasi, iba talaga pag meron sang kulungan mga buddy, lalo pag pag lamig. Kasi experience ko na rin dito mga buddy, kasi nagkaroon na rin naman ako ng mga kambing. Pag tag-ulan talaga, pag wala silang bahay na sarili, daming namatay nung nakaraan, namatayan ako ng 3 kambing gawa ng yung, ang tawag dito sa amin mga buddy, agsisikil, yung naninigas siya sa lamig pala yun mga buddy. Hindi pala advisable na nababasa sila, ganun. Kaya pala naghahanap sila talaga ng lilim. Doon sa bahay wala namang lilim mga buddy, walang silong. Kaya ang nangyari, yung isang kubo-kubo ko doon, yun yung ginawa nilang bahay, kaso nababasa pa rin sila. Yun, namatay. 3 yun mga buddy, halos sunod-sunod. Tapos aso, namatayan din ako ng 2 kambing. Aso naman ang kumagat mga buddy doon sa kalsada. Kasi nga, pag walang bakod, pag nakalabas, may mga aso dito matatapang. Talagang akala nila yung mga hayop sa bundok, kakagatin talaga nila mga buddy hanggang mamatay. So namatay din 2 kambing, maliliit pa anak yun mga buddy, namatay din. Kaya sayang. Kaya yun iniisip ko ngayon. Ang bilis magparami ng kambing dito mga buddy, halos 2 beses mga anak sa 1 taon. At kagandahan ng mga kambing, halos dito 3 yung inaanak. Kaso hindi nabubuhay yung isa, dala-dalawa lang. Kasi hindi niya pinapadedi yung isa. So yun ang plano natin dito. Pag makaluwag-luwag tayo, magdadagdag tayo ng kambing ulit. Tapos yung kulungan. Yan. Yan. Shout out sa mga laging sumusuporta. Sila Boss Kalyabe, sila Boss Igorot. Ayan. Shout out po sa inyo. Kila Ma'am Ann. Yan, shout out kila Ma'am Ann. At sa mga solid, yan ang mga solid nating kaibigan mga buddy. Mula nung umpisa hanggang ngayon, nandyan sila nakasuporta sa akin. Yan, kaya salamat sa mga walang sawang suporta. Siyempre mga kaibigan natin, sila Boss Maki, ayan, siyempre dito si Boss Maki, darating panahon magkakaroon siya ng kubo dito o bahay. Sila Boss Sir Chip, ayan, sila Sir Chip, siyempre mga kaibigan natin, sila Boss Tony. Ayan, open na open kayo dito. Yun nga lang talaga dito, medyo malayo sa syudad, malayo sa ospital, malayo sa palengke. Kaya buhay probinsya talaga. Pero darating panahon naman mga buddy, ito madidevelop to. Kasi nung unang-una kami dito, bundok talaga to, gubat talaga. Tapos walang kuryente, walang tubig. Ngayon mga buddy, may kuryente na, may tubig na, galing dyan sa balon, may motor na, di ba? Hose. Tapos yung kalsada sinisemento na rin. Kaya ilang taon lang yung nakalipas. Kaya may improve. Kagandahan, malapit siya sa dagat. Ayan mga buddy, yung nakikita yung blue na yan. Yan. Diyan sa baba niyan, dagat na yan mga buddy. Kaya maganda dito ang pwesto ko dito. Ang kagandahan dito, pag nilinis mo yan, tanaw mo na yung dagat. Malapit lang. Siguro walking distance dito mga 5 minutes. Dagat na yan dyan sa baba. Kaya maganda. Kagandahan, huwag tayo susuko. Kunyari nag-failed ka, tapos susuko ka na, huwag. Mas mapapabuti natin na mapapabuti yun, kasi nga natututo tayo sa mga experience natin. Marami din ako natutunan doon sa pagkakambing mga buddy. Kahit yung Jimelina, hindi pala kinakain ng kambing yun. Dito, yun pa nga yung pinapakain namin mga buddy. Kaya pala minsan akala namin buntis,
Yung pala hindi, kaya ano, sakit na pala ng tiyan nila yun, lumulobo talaga yung tiyan. Sabi nila mga buddy, turo sa akin kasi pinaka maraming puno dito, Gimelina. So yun kinakain ng kambing yun mga buddy, lalo pag tag-ulan, pag namunga yung bunga nun, kinakain nila. Tapos yung buto nun, yun yung itinatain nila, tapos maraming kumakalat na Gimelina. Tapos yun, kahit yung mga puno, kinakagat nila yung balat. Bawal pala yun mga buddy, yung pala yung resulta nun, parang yung tiyan nila lalaki. Akala mo buntis pero hindi pala. Ayan. Pero ngayon alam ko na rin mga buddy, kaya kailangan talaga nakakulong. So yun. Ay, ano yan? Dito yung kambing ni Johan daw. Bakit? Ha? Patay? Anong nangyari sa kambing mo? Ha? Nakahiga? Hala, baka mamatay. Saan siya? Hindi na, kadabo dun sa lid. Saan? Yan, oh. Ito siya. Ano nangyari? Ay, buntis. Manganganak to. Manganganak siya. Mga body, oh, buntis. May... Huwag lang. Ay, oo, nag-ano na yung tiyan niya, oh. Ay, yung... Ano niya, nagtutubig. Manganganak na to. Manganganak na kambing mo? Kambing ni Johan yan mga buddy. Manganganak na siya? Mahilo ka sa kanila. Kambing ko manganganak ka mo. Hello. Yun na, manganganak yan. Ayun siya oh. Nagtutubig na yung ano niya oh. Ayun na, manganganak na. Grabe oh. Ang alaga kasi dito ng kambing mga body ganyan. Hindi mabilis magbuntis. Lalo't may ano ka, may barako. Yun yung kulang sa akin mga body, wala akong barako. Kaya umaasa ako dun sa mga barako sa dagat. Yung mga kambing pag napupunta dito, eh kaso kulong na ngayon mga body, kinukulong na ngayon. Kaya yun, kailangan mo talagang mag-provide ng barako. Kasi pag may barako ka dito, kahit isa o dalawa lang, bilis yan, madami. Daming ano yan, daming bilis magbuntis. Manganganak na ah. Karaniwan pa naman yan yung kambing na yung tatlo lagi yung anak. Ilan anak niya? Ilan? Ilan gusto mo anak niya? Dua? Dalawa. Yan late niya mga buddy, pero siya nagpapastol niyan. Yung pinapakain niya. Anong grade ka na? Kinder? Nag-school ka? Oo. Naglalakad ka lang? Ano no? Dapat day ka, tulungan ka. Katago. Hindi, ano pa? Katago yun. Nakakatayo pa naman, pumunta doon sa suksok. Pasikal? Oo. Magayo? Oo. Hinawakan ko, tumakbo eh. Oh, yan. Tingag ko ay saan. Ano? Dito ano yung gumuka yung ano nyo. Ano ka nagtubig-tubig na doon oh? Saan? Diyan. Ay. So, bakit yun? Tapos tumayo siya. Ayun siya mga body. Yung ano yung tatlong ganyan na kambing ni ano Kalukladin namatay. Bakit? Hindi nakalabas. Ayun, Yung mahirap. anak. Kasi daw yung nalindulan. Ah, Nalindulan. Dapat daw ano nila. dapat talaga nakatali na doon malapit sa bahay. Kaya, tatlo yan. Tatlo na naman. Tatlo na naman anak niya. Laki ng tiyan eh. Kasi hindi naman niya nabubuhay kasi. Mga anak na yan, hindi na siya nagtatakbo oh. Alam mo yan, pag hindi mga anak, nanginginain yan dyan. Pero pag yung nag-stop na yan dyan, ayan na oo. Mga body meal siya. Ayan oo. Katulad yung kambing mo nun, hinila ko yun. Isang paa yung unang lumabas. Dinalik namin. Suhi. Tama. Mm-mm. Dapat yan itali at ipalakad doon para na-exercise. Hindi naman nila iyan. Hindi naman pwede nag-ano si Kuya John. Yun na. Me,
Mga anak talaga, naka-stop lang siya yan eh. Nakahiga nga siya dyan kanina oh. Nung hinawakan ko, ano na siya, tumakbo. Ayan oh. Hinintay niya na lang. Yun na oh, umiiri siya, gumagano siya oh. Huwag mo, mahirapan daw siya mga anak pag pinapanood. Dalawang kambing na buntis. Maganda dyan, pag ano, tignan-tignan kasi nga, pag mahirapan siya mga anak, tulungan. Bali.